dito para sa second series ng Dream League Season 29. Southeast Asia Close Qualifiers. Kanina napakilala ang bago nating caster na nagbabalik, di ba? BYB is back, no? Oo. And speaking of is back, OG is back for Close Qualips. close qualips, no? It's been a long Alay. time kasi laging invited ang OG and nakapagtaka, OG, naglalaro sila dito. Pero with the new offlaner naman, di ba? Kanina, props sa OG, they beat, sino ba tinalo nila? Glip. Glip, With yan. 2-0, no? Natamala sa playtime. Para ngayon, kami na mga kasama yung caster, Polly and Jules, para ihatid ang laban naman ng Execration and Carstens, no? And speaking of this match, head-to-head natin. Sino nga ba? Direct. Mabilis ang head-to-head lang dahil I think drop is up. Walang iba kundi si Krish, ang bagong carry ng Execration. And syempre, Dinoy Musel, ang dating isa sa mga carry naman ng ano to, OG Boom. yan. OG Boom. yan, Oo, di ba? oo. Kasi ano yan, Ang OG ng Boom yan. ang OG ng Boom yan, tsaka Senior Dream. Sila dalawa talaga ang original giyatay. Tagal na yan, di ba? Dream Musel. Wala nga, naglalaro pa pala to si Dream Musel. Wala lang, parang ano lang to. Kasi itong Karsten, gawa-gawa lang to. Hindi naman siya totally org, no? So, Si Bimbo nga, lumabas dyan di ba? oo, kasi sinong player makikita mo rito sa Karsten eh. And speaking, Uy! Kiss, opening pick, Jules! si Kiss, wala na masyado gumagamit yan, ha? I mean, may mga teams sometimes, mini-mid. Never ko pa siya nakitang nilaro as a support. Viable ba siya sa support? Parang hindi. Kasi nung una nilabas to, nung hindi pa siya pwede sa captain's mode, may naglalaro nito mga support sa PUBG. Pero hindi rin, sa bagay, yung dati kasi, kaya Ang lakas niya nun eh. ang lakas eh, ang lakas niya diba? pa nun eh. Kaya Ayun okay nga. lang eh. So, di ko lang sure kung baka ngayon, okay pa siya. Pero look at this Execration, sinagutan na ng Tide Tide Hunter. Hunter agad. Hindi na kasi ganun kalakas. Makes sense. Dati kasi, pag may Tide, nagkikiss ka. Yes. Ngayon, baliktad na. Kumbaga yung Tide na yung priority Malakas si ngayon. Tide ngayon di ba? Lalo na sa bagong item. Bobo yung consecrated Raps na yun. Ang bogak nun. Ang bobong item yun. Yung Tide pag nakapag-bloods tsaka yun, wala na. Pag wala kayo pang-break, wala, parang sobrang unkillable nung buisit na hero na yun. Ano ba naalala mo sa Tide? Yung Tide ni Boris kagabi. Nagmamakunat. Magkamakunat lang. Nagmamakunat. Okay, so early nga. Gusto niya matigas eh. Gusto niya matigas. May electric kasi matigas si Boris. Tsande, kita mo naman, isipin mo kagabi, yung Tide nga, no? Ang hirap talaga. Ang hirap, oh, diba? Diba? Ang hirap. Hindi mo kasi talaga siya papansin eh. So, inaantay natin dito yung mga remaining bans pa natin, no? So, ito nga yung naging opening pick ng both sides. Itong Carstens, medyo, ano pa tayo dito, clueless, no? Kung paano nga ba yung ano tayo approach, dito? playstyle draft, lalo na new patch din naman to. Blind tayo masyado dito. Mm-hmm. And shoutout sa lahat ng viewers natin, guys, ha? Ang haba ng break natin. At least ito, may tournament na tayo. At least mababroadcast. Shoutout sa mga tropa natin sa Facebook, YouTube, Yan. Twitch. And guys, yung wager daw po ata nasa stream bin. Naligaw. Alam nyo naman yan. Minsan naliligaw yan eh. Maganda naman dyan, dire-diretso yung mapapanood nyo, no? Like, kasi ang alam ko, schedule for the tournaments ngayon, parang almost 2 weeks. Sama mo pa ng Civil War, Ayun nga, diba? mamaya pala. Ayan, abangan nyo. Gusto ko yung kasama ni Jay. At 5 yung Parang grand finals, Sure game five. Parang grand finals dyan. Sure game 5. Si Tawis, no? So, ano yung follow-up? I mean, eto, knowing Krish, that nag-stunning naman na sa Execration to as carry. Nawala. Tapos ngayon, binalik ulit nila. Ang tanong, nag-improve ba siya as a carry player? Kasi yun naman yun eh. Kinukuha ka ng mga teams dahil, yun nga, for the roles. Pero syempre, hindi porket 3 or 4 na heroes yung uso sa meta, tapos yun yung ginagamit mo. Mag-stay ka na sa ganun, no? Sa comfort zone mo. Yes, and ang kakalokotan nga, diba? Last qualifiers kasi natin, walang Pinoy na pumasok. Ayun talaga, wala talagang Pinoy. Medyo malungkot. Nalaglag lahat, diba? Pero tignan natin dito sa Dream League. OG naman nandito eh. Baka ito naman yung Ang tanong, asahan natin. saan ang boot ka pang OG? Ay, nandito. Sa Pinoy ko, hindi sa Pinas. Dito, kasi nag-dinner, diba? Ay, oo nga, no? Dito yun. Dito. Southeast Asia yun eh. Yung close qualifiers natin. Dito na yun. Kalaban mo kasi rito, number 1, internet. Baka ano lang, mga 5 siguro yung naka-reserve na internet. Hindi, dalawa lang lagi naman yan eh. Si P, tsaka si C. Yun naman laging, yun ang number 1 eh, si P, tsaka si C. Ay mo kay P tsaka G. Wag yun. Okay, so Witch Doctor, nagbabalik, Jules. What? Kukunin dito. Ay, Very CML Very hero. CML Heroes, yes. Ayun naman yan. Very Execration Heroes naman tong Witch Doctor eh. Kumbaga hindi na bago. Guys, sa mga nagtatanong, no? Yes, meron po tayong pre-season mamaya, no? Day number 2 ng Civil War. Yes, meron yan. Abangan nyo yan. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Sa Sa likod akin na. baby. Hindi, Ay, ikaw buksan mo. Ba?
Hindi. 10 Ay, siya na Okay. Kala ko. Wala, hindi umiilaw, Paela. 5 seconds Buksan mo na lang. remaining. Walang maniac dyan, Boss Jules. Ang maniac natin, 2-0. Tingnan naman. hindi, under duration. Under tayo. Yun ang maniac natin dito. May laro yung team nyo, Maya Jules. Wala, boss. Ilang stretch. Wala, 2-0 kasi kami kagabi. 2-0 lang. Nakadalawang game din kasi kaya. Nakadalawang game na kami kaya wala kami laro. Ang next sa amin laro din, namin, wala rin eh. ang next laro namin 13. Dire team Malamang doon din kami. Uy, Hoodwink and Tekis. Yung Tekis ngayon, parang nakikita ko siya ang binabayaran yung Taser. Kanina may laro yung OG kalaban yung Glip. High level no Hindi, last din eh, kahit hindi pa nung nag-patch, pag may pumipik ng text, ganun yung ginagawa nila ng build. High level. Taser na yung high tinataasan level. nila yung Oo, level. wala kang first skill eh. Walang sticky 5 bomb eh. seconds remaining. Ano na yun? Ano ba hindi na kasi suicide yun? Ano ba yung third skill ni Tekis? Anong tawag sa third skill ni Tekis? Yung blast off. Yung blast off na kasi. Suicide pa rin nasa ano. Ay, di ko gusto sinasabi nito ni Illustrad siya. Ha? Importante daw na Talo talo ang ang Team Ngongo at ang wala. buwan. Dinadamay mo yung amin, ha? Dinadamay. 1-1 lang kami. 1-1 lang. sila. 1-1 Kahit lang. paano may... Si Boris ang 0-2. Tinalo namin si Boris. Ay, importante din. Yun, tinalo namin si Boris. And guys, mamaya, no? 150 blowers, di ba? Maglalaro mamaya. Coach BYB, guys. Abangan nyo. Abangan nyo mamaya guys, may laro yung 150B. Pero speaking, Lesh, Razor, so 3 cores na agad din sinunang execution dito. Parang wala silang pakialam. Pero maganda rito para sa for XA. Yes, mabagal kayo sa 10 seconds remaining. Roshan. Objective, hindi problema. May tied na front line, may Lash Rock with Diabolic na gumagana na sa Torre. Ang lakas sila sa early Ang lakas engagement, di ba? Wala sila yung Rabbi parang sobrang hindi man siya sobrang necessary kailangan lagi up eh. Threat nga lagi yan kung sakaling alam ng kalaban na alam mo yun, may Hindi rabbits ginagamit, eh. oo. Diba? Threat Parang pa yun. hirap lumaban dito. Kung ikaw yung Carson, pick ka rito. Wala naman disable. Dito ba lalabas like mga pack, Queen of Pain? Magaganon ka ba rito? Queen of Pain, I think okay lang. Okay si Queen of Pain. Yung Shadow Strike, lalo kay Tide, pag nagpuputok yun sa Kraken Kraken, shell, diba? di puputok lang ng puputok yun. Easy scream na agad yun. Oo. Pagka naka-ags ka. So, tignan natin kung ano nga ba yung magiging decision for Karstens. I mean, 25 seconds remaining pa naman sa kanilang reserve time. Pero fourth pick pa lang kasi ito, yung pinag-uusapan natin. And ito na nga, diba? Queen of Pain na nga lang. Queen of Pain lalayo ka pa ba? Walang pangkats yung hero ng kalaban. Leshrac katapat, no? Okay Leshrac ka lang ka to, dyan. okay ka lang dyan. Kasi dati, okay sila Leshrac against Queen of Pain nung meron siyang facet na yung may mana. Oh, may mana. Kasi pwede mo siyang spamman ng skill eh. Yun yung maganda eh, sa facet na yun. Kumbaga pwede mo Every siyang attack harasin. every attack, ba tumitira sa Lesh, nagkakaroon ka ng parang Mana. point, ano ba yun? 10 Basta may, seconds remaining. mana ka nakuha. Ayun na, basta may mana ka nakuha basta may kada mana. atake mo. Kaya parang spammable, diba, yung skill ni Lesh. Kaya niyang makipag 1v1 kay Queen of Pain. Lumalamang pa nga si Leshrac ng time na yun eh. Pero yung tinanggal yung facets, balik tayo dun sa dating Leshrac na, alam mo yung Diabolic, na Yun tumatama talaga. sa tower. De, syempre, dito nalalamang si Queen of Pain. Diyan lalabang yan. Yung Queen of Pain din ngayon, sabihin mong wala na rin nga mga facets, lakas pa rin ang Queen of Pain. Radiant team Parang hindi nga inintindi yung facet ni Queen of Pain dati, diba? Oo. Pinipik yung isang facet kasi ayaw mo lang ng merong bawas sa'yo eh. Yung bawas skill sa'yo. mo eh. Oo. Kasi pag skill ka, may bawas eh. Hindi naman din nagbe-blade mail kahit kinukuha yung bandage. Ayoko rin nga eh. Hindi, ako, sobrang fan ako nung... The blade mail. The Blade Mail kay Queen of Pain. So, ang sulit eh. Parang, sobrang untouchable niya. Parang, kung ikaw yung support, hindi mo alam kung i-skillan mo ba o hindi eh. So, last pick, offlane, sorry for Karsten. Ano ba maganda? Underlord? Ma-prevent lang yung early. Feeling ko lang. Kung naghanap din sila ng mga teamfight item, Underlord yung pinaka-decent. Slug! Okay, pamboost na lang sa Kiss. Jules, alam naman Para natin yan. pa-burst ng damage, no? Makes sense naman. Si Lesh, yun ang kailangan ni Lesh. Talaga. Yung tipong mabubura ka bigla, no? Uy, You may now select Lesh, support. Ito sinasabi ko. Pinlex pala. Felix kaya palang ganong Lesh. So, Shanks ang gagamit dito ng Lesh Rock support. Okay. Ako para sa akin, tama lang yung ginawa nila. Mapupunit eh. Pero, Hindi siya Lesh game eh. hindi talaga Lesh game eh. Pero, yun nga lang, napa-adjust kayo as execution or planado taga nila to. Feel mo planado nila to? Kasi ang bilis eh. Planado nila yan. Planado Feel ko, isa to sa mga bagong hero na pinapasok nila. Feel ko lang naman kasi sa ganung ginawa mong third pick Leshrac eh, no? Ang tanong lang dito, gaano ba kaganda sila Leshrac support? Dati okay pa siya nung facet na Misanthropy. Oh, Diba? kasi ang kaya taas mo ng sumulo. burst, support ka lang, magka-blink ka, okay na yung damage output mo. Sa nangyari kay Lesh ngayon,
binap naman ng kahit paano yung damage ng Diabolic. Yes, pero hindi siya yung tulad talaga ng damage ng Misanthropy na sobrang bilis at taas ng damage output. Ano bang bibuild ni siya nito? Para sa akin, parang mecha Yules lang yung maganda eh. Yules maganda. Pang setup. Possible. Kasi split earth ka. Maganda atang build dito ni Shanks. Yung lightning, kahit level 1 lang, tapos high level ka ng stun tsaka diabolic. Diabolic na, Oo. oo. Pili ko, yun ang build mo dito. 1-3-1. Para sa akin, yung build dito eh. Diabolic talaga, yung parang kailangan mong ma-max out dito, masagad mo. Pero- Sabi mo kanina, kulang sila sa objective. Eh. Kulang sa objective talaga. Pero Drop Boys, parang feel ko, Drop Boys, Slardar, Katapat, Razor. Parang 60-40 ako, parang XC pa rin ako. Exe pa rin. XC pa rin. Parang no? sa lane na fix the line. Kanina parang palugi sa matchup eh. No? Oh, palugay. Dahil dun sa nag-Slardar eh. Sabi ko, Lesh, kawawa to eh. Alam ko rin, subok na yan eh. Pero ang ganda nung idea ng execution nga na ginawa nilang support ng Lesh. Tapos nag-Void Spirit. And knowing Bob, syempre isa sa mga heroes din ni Bob yan. Pero pag ganito naman yung draft mo, like kung yung Karstens, nag-Kes Lardar ka, just make sure yung Kes mo dito talagang mag-shine, di ba? Sabi mo nga, medyo na-nerf naman na si Kes kahit papano, so we'll see. Tama ba yung nakita ko? Going for Mage Slayer yung Kes, which is okay naman din. So 50 seconds bago lumabas yung bounties natin dito. Come get me. Uy, late sold yung exit. Favorite na rin ng exit eh, no? Late sold. Halos lahat na rin ng team ngayon, di ba? Ganyan na ginagawa. No? I mean, okay din kasi yung early sold. That is, makapag, place ka lang ng wards. Pero, 30 kung tatry nyo makapatay, mahirap. Mm. Kasi mabubuhasit agad eh. So magkakakitaan nga ba sila dito, no? Para sa first blood Si Sammy. advantage. Si Sammy nga pala to. Tide Hunter. Ito na. Ilang beses natin nakita kagabi to. Parang halos lahat ng match kagabi may Tide Hunter, no? Ay, bantay eh. Siya yung parang masabi mo hot pick talaga ngayon. Actually, yung first game lang, yung sa amin lang, yung kalaban namin si Rapid, dun lang walang Tide. Doon lang tayo. Yung tatlo puro Tide Hunter. May Tide Hunter. So, And bounty runs natin 2 for 2 lang, no? Wala, 2 for 2 lang talaga. So, kung ikaw is Lardar, ang magiging the best build mo is Dagger, tas after that, BKB agad. Parang kailangan mo agad BKB. Dahil may ano eh, puro magic. Leshrac, may Tide, May diba? tide, diba? Parang going for BKB ka or Ags. Ito yung pag nag-blink stun ka, kung wala kang BKB, Patay ka na. patay ka na rin eh, di ba? Pinalakas ba Tegas ngayon? Hindi ko nga sure, you know? Pero tignan natin kung paano nga ba yung approach, no? Kasi nga, yung last na nakita natin to, yung tina-taser na rin yung build. Taser talaga yung yung binibuild ngayon. Taser tsaka Ewan ko lang kung mag-sticky bomb ka rito. Position 5 Tegas pala tayo. Sa bagay, hoodwink nga pala. Hoodwink eh. Pero, ang tanong, anong gagawin niya? Aray, ang sakit niya ng... Wala na, first blood. Has been killed. Wala na, first blood na. Ganun lang namatay, boss. Oh, sobrang daya nun, promise. Ganun lang pinatay. And that first blood, guys, hatid sa atin yan ng Quinic page. For more inquiries information, guys. PM mo sa Quinic page, 24/7. May magre-reply sa inyo, mga bossing, no? Hindi natin nakita nangyari, pero yung... Nakita mo ng ganun buhay ni Lardar, tapos may maledict, tsaka ano ka? Blood grenade. Alam mo na eh, no? Alam mo na. And masama to ha, kapag ganyan nalugi pag Slardar. And even yung bottom dito, look at Kez! Inuuna na ng skill jewels and possible kill. Yes, it will be. Saan namatay yun? Sa blood grenade ba? Oh, meron. Yun. Kasi, di ba, tamama na yung projectile, then Oh. boy pa siya, tapos mayaman namatay. Bobo talaga yung blood grenade ni Shelly, no? Sakit ng damage. Pero pinatay ka lang ng skill, no? Ganun yung nangyari sa'yo. Oh. Ganun pala eh. Ayun, taser. Okay, grappling claw. Shanks! Mabibigyan naman dito. Yung pala yun. Yung blast off pala talaga hinihintay, Polly. Ano nilagay niya? Nag-level na si Tekis, hindi ko napansin. Taser, tsaka ano nga? Nag-teaser na. Taser. Yung bago siya naghabulan, taser na lagyan niyan. Tinaser niya si Keze kaya sumabog. Plasma field dito. Ito na naman yung pangharas nila against Slardar, di ba? Si ML still level 1. So kahit papano, medyo mahirap pa. Kung sakaling magkakasto, delikado na lalo yung buhay dito ng Slardar. Mili ka pa. Ang ano mo sa mga creeps, ang dikit. Another blast off. Ano ba yun? Mas sinecure lang ata silang creep? Yung ano eh, para hindi mahatak ni Okay. Shanks. Nahatakin niya eh. Kala ko minalasit siya dun eh. Nahatakin niya eh. Gaano na ba kalaki yung bawas ng blast off? Sa sarili ka Tekis, I mean. Konti lang.
Konti na. Sobrang konti lang ng damage. Parang ano yun, no? Spammable niyan eh. Yung blast off eh. Parang di na siya nag-worry na, alam mo yun, yung siya yung ma-out position on low HP. Pero Bob, don't tell me, getting soloed by Kuna Pain just a little bit more and he'll have it. Ang greedy kasi niya, nakita mo, yung dalawang creep sa may tore. Mhm. Tapos wala kang buhay. Wala kang mana. And ito yung problema mo ngayon as Void Spirit. Kasi dati na may facet to, all damage barrier na po-provide ng Resonant Pulse. Ngayon, physical na lang ulit. Ngayon, physical na lang. Yung magic, tagos yan. Pero ano yan, blast off bottom lane. Tino dito will fight back. Ano yung taser, but they have the split earth, starting up Kez. Kez dito, pops the magic wand, healing himself up. Makasurvive naman dito yung Kez, but the chase continues. Just one more for Shanks, grabs his kill. Patay dito yung Kez ngayon. How about Tekis? Aabot na split earth. And mukhang malabo naman, mamatay yung Tekis dito. Di kasi tumama yung Echo Slash eh. Patay dat si Tino eh. May chance mamatay. Kaso di tumama yung spell eh. Bigla sana ng bawi, biglang umangat yung buhay niya, parang taas nung nakuha niyang one charge. Boy na agad. Yung siyempre ang baba ng level nila, no? Totoo. Pero to, medyo malihirapan na si Bob dito. Alam mo na yan. Naunahan ka na eh. Na-solo kill ka na ng Queen of Queen of Pain. Pain pa. Alam Level mo- 3 Shadow Strike, di ba? Baka lane. Hindi, maganda may disseminate, ano ba yun? Disseminate. Ah. Kasi yung isa, ano ba isa? Dissimulate. Si Owa nga nag-jungle di ba? Ikaw, mapapa-jungle ka talaga minsan. Pero Tino dito, again, pops the Kraken Shell. Ando yung Anchor Smash. Kumonex naman sa Tekis, pero slow still. Mamamatay siya dito. And straight edge. Kasi ba't ganito yung IGN? Hindi ko malaman kung sino talaga yung player eh. Dreamcell to. Yan, Dreamcell yan. Carry, di ba? Carry. Dreamcell yan. Chunks dito. Makakatras naman. So medyo uma-answer naman ng patayan tong Karsten sa safe lane. No? Yung mid natin, given na, lugi na talaga yung mid. Top lane naman natin, Medyo nag-ingat na. medyo nag-ingat na. Nakahinga-hinga naman na si Slardar. May boots bracer ka na. Happy ka na yan. I think level na lang yung gusto mong ma-gain. Para may pang-farm ka rin. Slater and Crush, no? Ma-high level mo. Pero now, speaking of Slardar, good thing hindi naman nag-bounce back yung cast. So, he'll make it. Pero annoying yun, yung pertik yung damage. Basta ilang damage ka lang, pak. Aray mo. Mahalos mamatay-matay ka dahil doon sa isang Ready na nga yung salve niya eh. Double bracer na rin naman siya. So, kahit papaano, makakabalik naman sa lane. Ang wala nagaganap ngayon, Jules, yung pag-connect sa may mid lane. Parang kung ikaw dito yung Karsten, parang wala kang pakialam kasi Queen of Pain matchup, lamang naman siya dyan. Nakapatay pa, di ba? Nakapatay So, pa. goods ka na dun. Protektahan mo na lang yung side lanes mo, no? Parang yun yung goal mo dito kung ikaw yung Karstens. Pero feel ko ito, kailangan pumunta ni Shanks. Sobrang importante nung 6 power minute. rune. Yung water run, okay pa yan. Bigay mo lang yan. Pero May mga iba lang talaga na, alam mo yun, kahit water run, talaga sinasagad na yung panlulugi sa mid lane. Pero blast off. 3 heroes this time. Dinala na dito yung Hoodwink. Tino dito. Pops the Kraken Shell. In return, yung movement speed niya dito, medyo bababa. Pero mamatay pa rin si Tino. And that's gonna be another kill secured para sa Karstens. And malas pa ni Bob sa rune. Malas-malas lang. Sa top lumabas. Amplified damage pa, Jules. Pwede nga natin. Saan ba siya? Top? Ang dali patay nung top, Gusto ko top. Like, parang ito yung medyo masarap yung buhay ngayon sa X eh. Bigyan mo lang kahit isa, no? Oo, isa lang. Kaso obvious pag nawala agad or nag-TP. Kasi may advance wars agad si Bob sa mid eh. Wala, magtago siya sa puno or... Paano ba? Ayun, namatay. Hoodwink. Okay. Nakahuli. Naligaw. 7 minute. Mukhang wala naman magagana for Shrine of Wisdom. Pero grabe, ang early nung ward dun ng Karstens. Parang gusto nilang kumuntas ng Shrine eh. Sa baba? Oo Sa nga. position ng ward nila eh, di ba? Parang, ayun yung goal eh. Walang buhay eh. Nasa 2v2 lang to. Like, kung nagstay dito yung Hoodwink, gets pa natin. Asa ba? May magigate ba? Wala naman. Wala, bumalik yung Hoodwink sa taas, namatay pa. Di ba? Yun Oo. nangyari. Hindi na kumunta si Simel. Alam din niya eh. Bigyan ng pain eh. So mukhang even trade lang naman yung mangyayari dito. Hindi rin kumunta sa kabila, no? Kasi may void din eh, na pwede mag-TP. Minsan kasi yung mga ganun small details, minsan doon na lumalamang yung mga mid eh. Siguro, kung sakaling level 6 yung Kess, possible pa. No? 5 pa lang kasi siya nung time na yun. Baka yun, magkaroon ka pa ng option na, sige, try natin, 6K, meron kang ult. So 7 minutes in, dikit naman yung laban, 4-4 yung score. In terms of farm or network dito, no? Yung Razor, looking good. Pero same goes para sa Kez and Queen of Pain. Sumasabay sila sa Razor dito.
Si Boyd Islardar yung nagsasuffer. CML on the left side. Inabot ng Bushwalk. Not sure about Razor kasi the main target. They have the blast up for the follow-up. CML dito. Can he survive? Just a little bit more mamatay dito yung CML, but same thing with Slaughter. Much bigger kill for the side of Execration. The chase might continue. They have the slow from the grenade and plasma field. And 2 heroes down sa side ng Karsten. So Execration dito. Sila naman yung lalamang sa exchange. Di mamatay yung Islardar eh. Ano nangyari? Pinapatay nila yung Witch Doctor. Paralyzing kaspe. Na-disable pa tuloy. Tapos nakapag-iwan pa ata ng Holiday. Kaya yung Islardar tuloy, wala na. Bumount si Lug pa eh. Hindi mamamatay sa higop sana si Islardar eh. Sa Magic namatay eh. Wala na. Kahit sabi mong, alam mo yun, na-solo kill si Bob kanina. Medyo okay na siya dito ulit. Oh, nakingay nga naman siya. Level 7 din naman siya, diba? So talagang next run lang, sakali makakuha, no? Doon pwedeng gamitin ni Bob. Kasi swerte, Pwede ko magbago pa to si Dreamusel sa item eh. So, total, pa-Perse ka naman. Why not Fury, no? Fury naman Perse na ngayon eh, kaysa yung Mid Slayer mo. ano, Mage Slayer sa Hoodwink. Kaya nga eh. I mean, okay naman yan. Kasi puro magic kalaban eh, gets mo naman. Tapos may additional damage naman yan. Kasi Ginawa naman ng physical na rin yung diba, Mage Slayer, kahit pa paano. Pero tingnan natin kung sakaling ganun ba ka-effective sa Hoodwink itong item na to. Now, top lane push. Aray, sakit. With Diabolic, andun yung Corrosive Haze, so Shanks dito needs to be careful. And sakit eh, kalahati buhay, boss. Pagkaro si Base, tapos in-Acorn shot na wala. Physical yung Acorn shot, di ba? Kaya nawala yung buhay niya ni Shanks. Ramdam din niya eh. Kasi si Tino, wala na. Hindi, nalugi na siya talaga sa baba eh. Civil War, I think 7 p.m. diba, Civil War? 7 p.m. 7 p.m. guys, no, yung start ng Civil War mamaya. So, abangan nyo na lang din. Ayun lang, Sakto yan, after netong series na to. Pero aabutan dito, it's gonna be Lesh. And Shanks dito, goes down. Nakakaroon ng mga ganitong simple pick-off, no, for Kess. So, kahit pa paano, nabuboost lalo yung farm niya. Paano ba kaya kasi ginagawa ni Shanks dun? Nag-ano kasi siya, obvious yung ginawa niya, kaya siya naabangan eh. May Corrosive Base pa siya, nag-gate siya. Top to bottom. Sakto, may word dun sa may gate. Yung sa baba, may word eh. Kita-kita rin talaga siya. Slarda naman dito. Go. Wala, rekta-rekta na to. Dagger. Hindi ka nabibili ng kung ano pa. Madaliin mo na lang. And speaking of madaliin, Bob dito nagbabadali over to Slardar. And si May aabutan. Astel step, one more. Pero with Haze Rune, aabutan ba? The Simulate not going to connect. Pero aabutan pa rin naman siya ni Bob. Just looking for the bash of the dip. He'll make it under the tier 2 tower. Bob dito, still running. Wala nang Haze Rune, Jules. Sonic Whip connects in. Bob still alive. Resident Pulse Tip is away. And wala silang enough damage to take him down. Buhay si Bob. Partida, yung Aether na yun, di na nga tumama eh. Ito rin nila to. So, mahirap ata ate. Masamang plano pa rin for Shanks. Nasa baba pa rin siya dito. Di ba nila nasa taas si Shanks? Gusto niya i-tick tower. Ba't di na nila tinik? No? Gusto nila baba. Baba naman daw. Sa bagay, ito yung importanteng tower ngayon, yung baba no? Andito ang objective, andito ang tormento. Nandyan lahat eh, sa baba eh. Dati yung sa top nagaganap to eh, dati. Ngayon sa baba na. Tsaka dito gets mo, kailangan mo mag-play around K-Tide. May Ravage na eh. Bloods na rin nata si Tino, ano nagkakamali. Bloods na, nabuo na eh. So, mag-play around kayo sa pinaka-strongest heroes nyo, which is itong si Tino nga, Intay the Hunter. So, going for Kayas. Kuy na pinaka-solo ring pala to, Jules. Kaya nga nagbote? Nagbote. Ewan ko. Okay, pero Kess found. Wala magagawa dito sa Dreamosel. Basag pa yung tower sa may bottom lane. Inabutan pa pala siya dun. Ninibawa naman ng X eh. Ang tanong dun, ba't kasi nag-stay pa siya? Ayun nga eh, di ba parang kanina pa obvious na yung babae yung gusto nilang gawin. Nakita mo pa lang na ini-skillan ni Les sa kanita yung Crips, alam mo ng patik na yun. Uy, teka lang, ang dahil bomba, boss! Ha? Sabog! Radiant's bottom tower What? is under attack. Sabog sila doon, Jules. Bomba sila ni Tegis doon. Nasa gate yung bomba. Nasa gate yung bomba. Hindi, sobrang unexpected doon. Tapos bigla ng level tuloy ni Tegis. Post 5 pa naman yan. Double kill secured. Pero mid lane Bob. Sakit. Yan, nakapag-dissimulate out naman. Good thing with the cost. Kailangan mag-atrasan dito ng Karstens. Bob dito. Mukhang reset na lang ba?
Reset yan. Reset na lang. Kahit may bote ka pa, reset mo na lang yan. Mga ganyang buhayan. Patay nga lang dito. Leshrac together with Teki. So 1-for-1 please sa may top lane. Plasma Field, May under the water. Mamamatay pa rin naman si ML. Same thing. So 2-for-2 in favor of Execration dahil offlane yung nakuha nila dun. Nagugulan ako doon sa Icon shot tsaka paralyzing cast. Parehas yung itsura. Hindi mo alam kung ano yun eh. Kung ano yung ba yung binato eh. Radiant structures are fortified. Si Baba, kala ko kanina tatanga. Baka kasi, lalo kung naging habit mo na yung ano, or masyado ng muscle memory, yung Ano yan? resonant pulse. Nag-resonant kasi siya yun. Shadow Strike, magic yun eh. Ah, Nagtitik yung buhay niya, nakita mo yung buhay niya, 80 na lang. muntik na, no? Puntik na, baka mamaya magulat siya. Ay, ba't ako namatay? May ano ko resonant pulse Nawala na kasi magic eh. Sa 14 minutes, ang tanong ko contest ba? May tide sila eh. Last off, tatama naman dito. Astal step out immediately for Bob. Totally ba with sharpshooter? It does found him, pero Sonic Wave hesitating. Kakonect naman with Astal step Bob. He'll make it still. Buhay pa rin dito yung Void Spirit. Pilit. Maganda ginawa ni Kuya Pin. Scream of Pain ang ginawa niya eh. Hindi wave eh. Middle tower is under attack. At dahil dyan, spotted naman dito yung rotation ng two heroes na pakonect sana sa may mid lane. Magkakaya. Ewan ko kung magiging malaking tulong yung kaya ni Shanks dito. Parang pa-heal sa ata maganda eh. Kala ko nga, bubuin, pakunat lang siya. Ganun. Yun nga eh, di ba? Yung parang ano ka, Chris, o kaya Mecha, di ba? Or yung mga typical grips lang, di Yun, ba? yun kay Gribbs eh, pang ano lang, basic dispel, pang team fight item. So, kaya speaking, meron naman din yung Queen of Pain. Ito lang talaga yung medyo, ano yun, no? Interesting na, alam mo yun, Queen of Pain mid, Soul Ring with battle. Kaya nga eh, Unli mana. nagulat nga ako, sabi ko, sino yung naka-gauntlet? Si Queen of Pain, tapos nagulat ako, kala ko iba-bracer. Yung pala, si Soul Ring, Unli mana yun. Unli Mana. Tapos nakakaya pa. Oh. Sabagay, yung storm, mga spirit nga, di ba? Oh, sina Soul Ring, di Si ba? Soul Ring, why not si Queen of Pain? Okay, madadodge naman yung Blast of this time, pero andun yung Taser. Makunat yan, para malabo. Diyos, pilaro kay mamaya, wala boss. Pahinga ang Genius Hunter. Yes. Same thing with Balatables, no? Pahinga. Pahinga din. Ay, Yung mga hindi nakalaro kahapon na team, yung Thunders, 150. 150, ayan, abangan nyo guys, di ba? Yun dalawa lang ba hindi nakalaro? Alam ko yung dalawa. Yung Idol, yan, may laro din yan. For sure, kasi nakaisang game lang kahapon, di ba? And yung Shook. Ayun yung mga possible may laro. Oy. Hindi ko lang sure for, PS kung may laro sila. Kahit nakadalawang game sila kahapon. Wala rin. Wala rin sila laro. So, wala munang bawi kay Boris mamaya. Wala mo nang bawi si Boris. Dire are scanning. So, Shard. Kaso, spotted nila. Aabutan ba? May blink. So, quick stun. Over to Krish. Krish dito. Sharpshooter connects. And ganun lang kasimple for Razor. Yee. Nag-first kill kasi siya eh. Nakita tuloy. And mukhang ipapunish naman dito ng Execration yung Ala, ginawa nilang move. Di nga alam tumama. kung may Aether Remnant. Good thing with the cast help. Andun yung disabled. And Ravage will be the follow-up. That word Maledict. Just to be sure, May dito will die. Dire's middle First tower usage was ng Ravage. Parang pilit pa nga eh, no? And hindi ba go time to? Diba? Alam mo yun, walang Ravage. Parang tatapangan ngayon ng Karstens. Hindi makakuha ng objective, yes. Pero at least pwede silang kumonsume ng isang map. Or maybe jungle sa just like this. Sonic Wave the burst! And not the takedown, Bob! Grabe siya, no? Now, we know bakit Tekis yung pick. Ang daming ginagawa ni Tekis kanina pa sa map. And nakita mo yung build. Wala talagang sticky bomb. Taser tsaka blast up talaga yung build ngayon. Gusto ko makita yung Aghanims niya. Yung Aghanims niya, Diba no? yun yung, yung remote mines? Oh, yun pa rin yun. Yung bago ngayon, yung remote mines na, yung parang dati niyang remote. Pero hindi siya yung tulad ng dating remote mines na ano, na yun naiipon. Maganda yung shirt niya, yung Nomad. Ano yung Nomad na yan? Yung, paano ba yun? Kasi last week pinamit ko yun eh. Oh, baka shirt yung sinasabi ko. Di ko sure. Basta, Shirt yun, shirt shirt ba yan? Kasi yung Aghanims niya, yung pa rin yun eh. Pag gumagalaw kayo sa area, may puputok na dali. Okay. So, shirt pala. Shirt Yung yun. parang remote mines nga dati. Oo, yun, Nomad na yung tawag niya. Ah, Yun yung shirt niya. Basta yun, alam ko may dinagdag sa kanya na magkakaroon siya ng isa pang skill. So, shard lang pala. Di mas mura, di ba? Mas mura, compare dati. Speaking of mecha, Tekis yung magme-mecha rito.
Kasi yun lang yung words. Hindi nila ma-words. Gitang gitna. Okay, so tamang chill pa rin naman sila dito, no? May gris-gris pa rin pala si Witch Doctor. Yung sa- Innate niya na lang to. Init na lang yan. Pampaluwa-loob lang sa kanya. Yung gold. Ito yung kasi yung kaya mayaman naman pa rin naman siya, no? Hindi ko na kung sobrang ganda na ba ng ganitong build kay Kess eh. Kasi ngayon ko lang nakita talaga yung ganitong Kess ah. Yung Mage Slayer, Mage Axe. Slayer. Axe guy, ngayon ko na nga ulit makikita yung Axe niya eh. Madas Deso Axe yung nakikita natin dito, Mage Slayer Axe eh. Maganda yung Mage Slayer kasi pang survive mo, puro magic nga yung kalaban mo eh. Kaya pa yun dito, yung yaman. Baka bubusan ng mana yan, Poly. May regen na, may kaya, tas may soul ring. Pag naubos, dinaya. Pero again, the blast of set. Nagkasabay nga lang yung disable, Jules. Kahit naman di magkasabay. Ay! Inaabot na sharpshooter! Grabe naman yung sharpshooter. Ano yun? From downtown. From downtown talaga. Eto, wala. Eto, Kaya ba? Tino. Wala. Okay. Medyo rapid mood lang muna sa Tino dito. Ano naman yung Cass and Static Link. Though di naman nila mahuhuli dito yung Slardar. And look at this Queen of Pain. Back and forth. Tatry na lang gawin dito yung Tidehunter. Malabo yan. Basta meron dyan blood sa Raps. Malabo mamatay. Mabilis ba pasabugin yung Nomad niya? Yung parang remote mines niya ngayon? Shard ni Tekis. Madali lang. Madali lang siya gamitin. Kaso may na-solo kill si Kestis. Ano nangyari sa 4X? Parang sila pa yung lugi rito Poly Si Bob biglang, enter mo yung network ni Bob. Halos magkasing yaman na sila ng support niya. Parang wala sila mapunta bigla, no? Then, ano din sila, no? Yung Tekis din. Kung saan lagi yung Tekis, no? Tarang successful, eh. Maganda yung naging atake ng X sa baba, yung napatay nila yung Kes, nabasag yung tower. Pero yung kapalit kasi yung nag-gate, dalawa namatay, nabawi lang agad eh. Turning point yun yung double kill si Tegis dun. Sobrang unexpected. Dire's bottom tower is under attack. Taas ng level. Ngayon, ang dahil ng ginagawa ni Tekis. Yam pa ka mo. Post 5 na Post Tegis. 5 pa kama, yan. And Tormentor is up. We'll see kung magkakaroon nga ba tayo dito ng engagement. I mean, Tidehunter, Ravage, available naman. So maybe ito yung gustong laruan ngayon ng Execration. It's gonna be a 5v5 if ever. Dumating na rin dito si Krish. Games completed. May Ravage kasi kung ikaw naman exit, parang hindi mo ata pwede ibibigay ito. And tatry na muna nila ditong sirain, no? Yung mga nakapwestong proximity mines. Dapat kasi Tino umano niya, may rap siya eh. 3 seconds na naman cooldown. Maganda naman. Illusion naman yung pinansira nila. Sabagay. Ano yung so tatlo yung stock. 3 seconds cooldown. Scanning. Kanina yun sa OG, ginagawa ni Toronto Tokyo. Ganun ginagawa siya kumakain ng mga bomba. Pero eto na yung Bushwhack Sharpshooter combination. Medyo makunat nga lang dito si Krish. Na they do found Bob! Bob na naman. Okay, so kala natin dun talaga yung unang atake, no? Si Bob pala inabutan. Now, Zerbeak, Lesh, meron tong free shard upgrade para blast off connect. Sonic Wave for the burst. 2 supports in trouble. 2 supports gone. Tidehunter dito without any teammate. Has the Ravage still to play around. Pero kailangan umatras. Tino dito slowly dropping. Krish might be the only one left. Makasurvive sa side ng Execration. No, they found him still! Krish to fall and wipeout secured for the side of Karsten. Triple kill for the Queen of Pain. Oh, ano nangyayari sa Execration? Hindi ito na-expect natin. Grabe naman yung Karsten. Dire's The bottom underdog? Talo na kami si Civil War. Ha? Talo na kami si Civil War. Bakit? Si Bob sana. Di ba bisa? Hindi, doon na siya magkawala. Ano na? Hindi, gusto ko yan. Papabugbog si Bob dito para pagdating si Civil War. Mainit, di ba? Mainit doon. Naku, Bob na naman again. Void Spirit, Bob. 1-5 na yun. Yikes. Getting massacred by Karstens right now. Execration. Wala na, ito. Sobrang tumagal mo yung laro, lugi rin kayo eh. Razor lang kayo, tapos yun pa, hindi pa kayo sobrang yaman. Pwede mo nang sabihin natin na talagang na ano kayo, na galawang kayo dito ng Karsten. Bigyan mo na itong game number 1. Natikis, no? Natikis. Natikis sila. And delivering Roshan para sa Karsten, sure. Tignan natin kung paano masasulit ng Karsten itong first ages. Ano ito? Queen of Pain? Queen of Pain nga.
Yaman ba naman kasi ng Queen of Pain? And ito yung dating build kay Kes, no? Yung kapag ka nag-aaganims ka as Kes, Yashakaya. Yashakaya ka, di ba? Para Para yung mabilis talaga yung mga Projectile skill lang mo. yung spell mo. Tuloy-tuloy lang. Grabe guys, yung mga nag-YOLO ng ads dito. Oo! Radiant are Corstens na scanning. yan eh! Game 1 Carsons, ang laki ng ads niyan eh. Nako, wala Nako. lang. Ano lang, Nako talaga. nang tatry lang kumuha ng farm sana si Shanks. Ang problema nako, kita pa niya yung manok. Ang nakakuha ng farm tuloy, yung manok, Ah, di ba? Bob? Bob! Oo! Gagawin yan kay Bob, hindi ito wala ata sa ulog si Bob ngayon. Ano ba ulam nila? Mali ata niluto ni Ate Connie. Hindi masarap ang niluto ni Ate Connie ngayong tanghali Dyer's ah. top tower is under attack. Wala, Sunday, linggo nga pala. Oo, malamang pangit na kain, hindi na paglutuan. Hindi. Hindi sanay na sa luto ni Ate Michelle to. Ako, Ay, sanay ito, doon. Pana Raptor Dance, Krish. Okay na guys. Hindi si Krish, this na sa Pinoy food. Oo, kailangan ano yan, biryani party yan eh. tonight, not biryani tonight lang si Krish. Biryani, sabi. Biryani itlog muna, for ano. So talagang kill after kill na bigla yung nangyari. Kanina, yung lane stage, parang masasabi natin na, alam mo yun, match pa eh, parang patayan lang on both sides, laging even trade yung nagaganap. Pero after matapos yung lane stage, nagdire-diretso yung Carsons dito, no? Sa baba, 50-50. Mid, lugi talaga si Bob. Sa top, masabi natin, panalo yung Razor talaga. And blast off dito, di naman tatama. And as for Bob, can he escape? Ooh! Muntik Muntik pa, muntik pa. Pang ano niya 1-7 niya. Kung matay siya. Tapos siya kaya pa si Bob. Yasha kaya sa Void Spirit, ba't? Ang bagal pa na skill nito? Yung ito naman, Animation yan. dapat ka, ano na lang siya eh, mante. Di ba ano yan? Universal? Then inisip ko lang, like, gaano kasulit yung Yasha kaya sa kanya? Attack speed ng Yasha, sige, sure. Pero Ayun, we'll see, tos. abutan nga lang dito. It's gonna be Void Spirit, Sonic Wave, Bob down again. Wicked Sick for the Queen of Pain, and now that's gonna be CML. Next one to fall, Razor with his Static Link. Immediately madidisjoint is larger with the sprint. Blast off connects in, and Razor dito will be next here. 3 down sa side ng Execration. Walang magawa ngayon yung Execration against Carstens. Hindi sila makalabas sa mapa, hindi sila makapag-farm, no? Iniipit sila rito ng Carson. Talagang gusto silang ma-force mga pagpatayan eh. Are fortified. And Shanks, try na lang talaga niyang magka-item as in. Ito, classic na rin to. Like, kung aware na kayo na hindi nyo na talaga kayang labanan yung Farm. opponent Iiwas nyo ka. na. Iiwas, farm ka sa opposite side. Doon na talaga yung mag-e-end up, diba, ng resources nyo. Ayun nako, sa mga pumuso dito sa Carstens, medyo Dyer's middle tower is under nakangiti attack. ang mga tropahan. Saka yung mga, diba, alam mo yung mga nag-parlay na suporta sa Pinoy lang. Yung 2-0. talaga, puro, hindi, I mean, parlay na puro Pinoy lang. Sige, kahit match winner lang. Yung mga ganun. Kabado ko na pa dito. Kahit nga game 1 winner eh. Oo, yung mga ganun, no? Ako, Bob again. Abutan, ang sakit ng damage. And he's gone. Queen of Pain dito in the middle of the fight. Added yung Death Ward to try to bring him down. They have the Ravage for the follow of the control. And Queen of Pain, can he survive? No, he won't. But that's the Aegis only for the second life. Can he do it again? I don't think so. They've lost so much for the side of Execration. And that's another hero to fall. Krish dito, very low right now. Together with the tide. 5 heroes gone on Execration squad. Ano, hindi pa rin sila kokol. Attack. Parang pwede na late game, kaya pa daw nila. Pero kita mo naman, sobrang... Ang ganda naman ng Ravage. Ang problema, may Aegis yung Queen of Pain that time eh. Kaya nga eh. Ako rin kala Queen of Pain, nag-TP out pa eh, no? Parang gusto pa niyang salutin yung Aegis, ayaw pa niya magpakamatay. Pero dahil dyan, na-wipe out yung Execration. Potential push. Hindi naman mababasag yung third tower dito. Pero ang laki na na-gain ng Carstens sa teamfight na yun. Na wala pang Ravage. Tower is under attack. Na available sa Execration sa next fight. Has fallen. Paano na? Yung problema, no? Medyo babagal nga lang pumasok talaga yung Carstens dito kasi nga sa hero. Yung item din naman ni Dreamosel, hindi naman Deso to, no? May Bloodstone na yung Queen of Pain, Jules. Aray mo. Pakunat ng pakunat. Isa to sa mga naging nagbabalik na item eh. No? Ginawang changes ng Bloodstone ngayon. Pasok na ulit siya eh. Kalish, yung sa mga magic. Spell amp kasi, di ba? Ay, spell am talaga habol mo dyan. Shoot ko talaga dyan eh. Tapos may axe ka pa, kung puputok ng puputok yung spell mo. Spell amp lang na yung spell amp.
So, waiting tayo dito. Possible sa next Roshan. At nakikita ko si Tamis. Ang aga niya. Hindi ko alam bakit. Wala. Invisibility. Takalan siya. Maganda naman dito talaga. Malakas yung high ground ng X eh. Sige, bigyan natin ng high ground. Pero yun nga, with Aegis advantage, kung hindi kayo lalaban, hintayin nyo lang kung high ground lagi yung Karsten. Parang paulit-ulit lang mangyayari yun. Ma-out-research lang kayo, di ba? Eventually, manatalag sa teamfight dahil sobrang lamang ng item ng Karstens. Ganun lang mangyayari talaga dito. Tingnan mo naman, yung Kes dito. Naku. Walang katakot-takot, mag-isa lang to, Juice. Kaso wait lang. Tama nga ba yung ginagawa dito ng Kes? Dream Missile dito, parry, activated. Andun yung Dead in the Water, pops sa BKB. Trying to solo Krish. Medyo ambitious siya sa part na yun, no? Grappling Claw onto the high ground, then Tempest Veil, he's out. Safe and sound. Kunat eh. Kasi ito na yung Slardar ha. Smoke play on the side of Execute. Jun, pumunas pa. And now Stun. Witch Doctor goes down. Pops sa BKB for Seimei. Immediately buyback para kay CML. And after that, Nun. chill lang muna dito for the side of Karstens. Katay Roshan, 2 minutes pa yung Roshan dito eh. Para medyo sure na sure. Sure na sure. Okay lang. Ikaw sure game 5. Sure, game 5. Kayo sure na sure ka game 5, diba? Hindi na. Sure game 5 daw. Hindi ka sure. Maganda pa niya. Matatagal pa yung break niya. Oo. Op! Inter Kapag force Remnant. stop pa. Ano na nga, Hoodwink. Good Glipner play. Bob dito wants to bring him Ano, down. mabuhay pa? Wala nga lang disabled Ha? to the side of Execration. He's out. Nabuhay pa yun? Hoodwink na lang, boss. Tapos yung Tegis may 5 pa. Diyos ko. And now Kuna Pain spotted. Quick stun. They found Bob. Down he goes. Ravage is available for Tito. They have the controls. Ravage finally been popped up. But the Bloodstone, look at here. For Kuna Pain. He's Look at sustaining that himself steal. now. They got the Bloodstone with the Grimsy on top of it. Kuna Pain is alive. They're all gone for execution. They'll tap it out. It's over, mga boss. Karstens dito takes the game 1 Ito yun. up against execution. Ito yung pinaka-worst performance ni Bob na nakita ko. 1-9. Di ba? And syempre kung ganyan performance ni Bob, yari kayo sa Civil War. 1-9. Sarap. Medyo hindi maganda. Hindi magandang... hindi, wala kasi si Ate Connie Sunday. Nag-ready lang for Civil War. Ewan ko, medyo masama ang gising ni Bob dito, no? Masakit ang pangyayari for execution. Game number 1. No, talagang masasabi mo, binalugbog eh. Lugi. As in, I mean, siguro given yung lane, pero... Oo. Pero yung tuloy-tuloy ka mamatay, hindi na parang tama naman ata yun na ginawa kang food trip ni Queen of Pain tsaka ni Hoodwink. Pag tuwing makikita ka, patay ka eh. Hindi, si Tino kasi napanood yung Tide de Boris eh. Sa bagay. Baka hindi Napagaya niya na. Pero ako napagaya. overall, ang parang MVP ko rito take is sobrang dami niyang ginawa sa game. As in. Para sa akin. Pero Queen of Pain, pwede rin naman. No? Sa bagay, pwede rin. Pwede, kumaga, ano pa rin naman eh. Ang tag rito, Yung pa talaga yung IGN niya. Kala ko Salamat, mali talaga yung IGN na yun eh. Pero yun pala talaga yung IGN niya. No? Salamat na yun eh. Salamati. Salamati. Para sa kanyang Queen of Pain performance. 8-1-15, no? Kung paano niya sinolo si Bob sa mid, kung paano niya na-dominate yung lane niya, no? So, props to Salamati sa kanyang Queen of Pain. At siya magiging MVP dito para sa ating game number 1. And game 1, 1-0. Kaya ba 2-0? Ayun ang tanong, Jules. Or sanay naman tayo sa XM. Minsan, talo game 1. that's the first sweep. Mga ganyan. Well, malalaman natin yan, guys. Magkakaroon na tayo ng short break and be right back tayo dito para sa ating game number 2. Gusto mo ba ng throwback?